Kung bakit nandito ka ngayon. Ang Diyos na tinanggap mo sa iyong puso ay yung Diyos na nakikinig. Never, okay? Never na nagsalita ka sa Kanya na sinarado niya ang tenga niya para sa iyo. Sabi ng salita ng Diyos, Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me, and I will answer thee." There is a hearing God, and there's the second reason, there is an answering God. Kasi po, it is one thing to hear, and it is another thing to answer. Alam ni Jesus Christ na ang Ama, tingnan po ninyo sa takbo ng kanyang prayer. Sabi niya, I thank you, Father, I thank you that you have heard my prayer. Actually, this is a past tense. Bagamat patay pa at nabubulok pa ang katawan ni Lazaro, sabi niya ganon, I thank you, Lord, I thank you, Father, kasi dininig mo na ako. Ibig sabihin, kasi alam kong tinanggap ko na ang kasagutan mula sa iyo. Ayun ang ibig sabihin yan eh. Okay? And mga anak ng Diyos, kung meron man po sa atin ngayon, ang hindi ka makapagpasalamat sapagkat sinasabi mo, hanggang ang tagal-tagal ko na pinagpe-pray itong petition ko na ito sa Diyos, ang request ko na ito sa Panginoon, pero hindi pa binibigay sa akin ng Diyos. Kaya siguro karapatan ko lang hindi mo na magpasalamat hanggang sa maghintay muna ako ng panahon na dumating sa akin yan. Pero nagkakamali po tayo. Dito mo matetest ang iyong pananampalataya sa Kanya. This is also a test of faith. If you can say, God, I thank you because I know that you hears my prayer, and if you hear my prayer, I know that you will answer my prayer. Ang Diyos po, hindi lamang po siya nakikinig, kung hindi sure siya po, kapag ka narinig niya yan, ikaw ay kanyang sasagutin. Ikaw ay bibigyan niya ng kasagutan sa iyong mga panalangin. And usually mga kapatid ko, ang maganda sa Diyos, yung mas makabubuti. Usually ang prayer natin, favor na binibigay ng Diyos. Kahit minsan nga, ang prayer natin yan, kapritsyo na lang, binibigay pa sa atin ng Lord eh. Di ba? Naku, parang wala yata Sa totoo lang. Sa totoo lang po yun, mga kapatid ko. Minsan kapritsyo na lang, pero binibigay pa. Kasi ano kung bakit? Kasi gusto niyang matuwa tayo sa piling niya. Gusto niyang manatili tayo sa sa espiritu ng pagpapasalamat sa Kanya. Kaya nga sabi ko ganun, kinakailangan natin pag-usapan to kasi minsan nakakakalimot tayo. Minsan we tend to have this pride dahil sobrang dami na, laki na ng natural na lang yung mga malalaking bagay na tinatanggap natin sa Kanya. Now, tingnan natin mga anak ng Diyos. Si Jesus Christ, first, He know that there is a God who hears our prayer, a God who answers our prayer. And third one, kung bakit niya nasabing, Panginoon, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat He has full confidence in His Father God. At gusto ko rin na maintindihan natin na tayo kung bakit tayo dapat mauna ng magpasalamat sa Diyos. Kasi dapat meron tayong tinatawag na full confidence sa ating Diyos Ama. Sa ating Diyos, nagtitiwala ako, Panginoon, gaano man ka-imposible itong hinihiling ko sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat ako. I remember, many years back, nung kukunin po natin itong church na ito, same nung nangyari nung kinuha natin ngayon yung building doon sa Gulma, na nung binigay sa amin ng Panginoon itong design ng bumili ng church dito, ay talaga pong we started to pray together with my leaders. Natanda-tanda ko po yung ginamit kong word doon na, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ibinigay mo na sa amin yung lugar na yun. Bagamat ang pera po natin doon ay nasa hakumang lang. At ang church po na ito, alam po, yung lugar po na ito ay binibenta sa atin ng Gosengmang. Okay? But we prayed anyway. Sapagkat alam namin, it's not our battle, it's the battle of the Lord. And we believe, okay, na ang importante lang naman dito si Lord naman ang magbibigay, hindi naman tayo Tayo lamang yung magsasagawa, pero siyang magpapatupad. Amen. Okay? Ang importante doon, are you willing to believe that God can do it for you? Amen. Yun ang matindi ron Minsan, mind-boggling po yan. Hindi, Lord, kaya pa ito, pero
Kasi alam ko, 1 plus 1 equals 1, hindi pwedeng 11 eh. But God can multiply. Amen? Ang ibig ko sabihin dito mga kapatid ko is the faith that you have. Kaya mo mapapasalamatan ang Diyos in advance sa mga bagay na hinihiling mo. It's because your faith is telling me or telling you to say, tinanggap na natin ito. Atin na to. Ang tagumpay ay nasa atin na. At pagka yun ang sinasabi ng puso mo, anong sasabihin mo? Lord, thank you. Amin na ito. Kiniklaim na namin ito, Panginoon eh. Akin na ito, Lord. Kaya ngayon mo overwhelm ka ng kapasalamatan. Kaya ganoon si Jesus Christ. And meron pong isang hari, at ito walang iba kundi si Jehoshaphat. Ewan ko, kilala niyo si Jehoshaphat sa Old Testament. Si Jehoshaphat po ay lumaki at siya po ay naghari sa Israel na talagang may takot sa Diyos. Tinuruan niya ang Israel kung paano manumbalik sa sa Panginoong Diyos. Isang araw po mga kapatid, sa kanilang paligid, sa kanilang kaharian ng Israel, ay nagsanib ang mga Moabites, ang mga Ammonites. Dalawang malalaking kaharian po ito. At sa totoo lang, sabi po doon sa Biblia, kung babasahin po ninyo, doon pa lang sa kawal ng mga Moabites, talo na ang dami ng mga kawal ng Israel. Okay? Kaso, nakipagsanib pa itong mga Moabites sa mga Ammonites. Okay? So sobrang dami. It's like saying ang isang sundalo ng Israelita o isang sundalong Israelita ay laban sa 8 na nakalaban. So 1 against 8. Ang dami. So nalaman ito ni Jehoshaphat dahil nagpadala ng mensahero ang mga kalaban. Ang sabi, ikaw, kung hindi mo isusuko ang iyong kaharian, ikaw ay lulupigin. Okay? Ikaw conquer ka ng 2 kaharian nito na nagkasundo na ikaw ay i-conquer. So dumating ito sa kalaman ni Jehoshaphat. Agad-agad mga kapatid, siya po ay nag-pray sa Diyos. Sabi niya ganoon, Panginoon, nakita namin sa aming pananaw, kami ay talo. Sapagat alam namin na kami ay outnumbered. Pero alam ko, Panginoon, kung ikaw ay kakampi namin, mananalo kami kahit gano'n sila karami. So, inamin niya yung kanilang kakulangan. At ang ginawa po niya mga kapatid, binulong niya lahat ng kanyang mga general. Lahat ng kanyang mga sundalo. Binulong niya lahat. Ang sabi niya gano'n, gusto ko magkaroon tayo ngayon ng iisang damdamin at iisang puso. So, dinala niya ito sa isang lugar at ganito pong nangyari sa 2 Chronicles chapter 20. Ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. And they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. So lahat sila, doon sila, yun ang meeting place nila. Early in the morning. Tapos po ano nangyari? And when they went out, tumayo na po si Jehoshaphat. King Jehoshaphat stood and said, Hear me, Judah, and inhabitants of Jerusalem. Sabi niya ganoon, believe in the Lord your God, and you will be established. Believe in His prophet, and you will succeed. Sabi niya ganoon, nag-mention po siya rito ng mga biblical words para encourage niya ang kanyang mga sundalo at ang kanyang mga generals. Sabi niya ganoon, manampalataya tayo sa Diyos dahil yung mga tao at this time, wala eh. Down na down eh. I mean, 1 against 8. Ano mangyayari? Ano nakalaban-laban natin dito? Tama po ba?